Kagabi, nakita ko ng totoo na tunay nga siyang aswang. Pero kahit mabait siya, kapag kasama mo siya, hindi lang puso mong nakataya. Buhay mong pinag-uusapan dito. Tama ang sinabi ng kuya mo, Iha. Hindi pa nauubos ang mga lahi ng hamon. Huwag kayong maglala, Kobe. Ililigtas ko siya. Humanda ka sa akin, Lolo Mando. Tapusin ko kayo mga halimaw! Sa lahat ng nakikinig dito sa channel, sobrang masaya ako dahil sa tuloy-tuloy niyong pagsuporta sa Dear Esperanza. Minsan talaga sa buhay, may mga taong dumarating para magbigay ng saya. Pero sila rin ang nagdudulot ng kirot. Ganun ang nangyari nang umibig ang kapatid ko sa isang estranghero. Para mas maintindihan niyo ang lahat. Ako si Kobe at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dear Esperanza YouTube channel bilang suporta sa ating channel. Ito na naman yung manliligaw mo. Si Pogi na naman. Seryoso, Chona. Parang 8:00 is the new good evening sa kanya. May alarm clock ba yan na nakaset dito sa bahay natin? Kuya Kobe naman hindi naman lahat ng consistent manligaw may masamang balak na. 'Di ba? Katulad mo. Consistent ka rin naman mang-asar sa akin araw-araw Oo na. Pero bakit ba ang weird ng mga bulaklak na binibigay niya? Amoy sampagita, rose, jasmine. Pero hindi ko gets yung itsura. Wala pa akong nakikita ang ganyan. Gustong-gusto ko nga to Ang rare niya, no? Hindi basta nabibili. Wala pa akong manliligaw ko na nagbibigay ng ganito Kaya nga kakaiba si Pogi Ayan na naman 8:00 on the dot. Parang may time in time out dito sa bahay. Shh, kuya naman Marihimik ka nga. Baka marinig ka ng tao ano pang isipin niya. Bahala ka sa buhay mo. Ay, magandang gabi, Pogi. Pasok ka muna. Malamig dyan sa labas Magandang gabi sa inyong dalawa. Pasensya na kung may dala na naman akong bulaklak, Chona. Sabi mo kasi dati gusto mo yung mas mabango. Wow, ikaw na. Siguro narinig mo rin yung usapan namin Next time, iwasan mo ngayon makinig sa pinag-uusapan ng iba. Minsan kasi pag nakikinig ako sa hangin, dinadala niya sa akin yung mga kwento. Kaya hindi ko na kailangan lumapit para marinig kayo. Ay, ikaw talaga, kuya. Parang ikaw yung nililigawan Ikaw ang hyper. Marihimik ka na nga, please. Oo sige, tatahimik na ako. Dito lang ako sa tabi. Pogi makikinig ako sa bawat salita niyo ng kapatid ko. Ay, kuya naman. Wala ba kaming privacy, ha? Okay lang naman, Chona. Gets ko naman yung kapatid mo, pinoprotektahan ka lang niya. Hindi ako nagsiselo sa atensyong binibigay ni Pogi sa kapatid ko. Mas nag-aalala ko para sa kanya. Para sa akin, may kung anong hindi normal sa kilos ng binata. Hindi siya pumapalya sa oras ng pagdating niya na tuwing 8:00 ng gabi at yung mga bulaklak na dala niya, kakaiba, hindi basta-basta. Kakaiba rin kung tumingin siya sa kapatid ko. May halong misteryo. Kita ko yon, pero si Chona ni hindi napapansin. Kaya palagi kaming nagtatalo ng kapatid ko kapag magkasama sila. Kasi alam kong may hindi pangkaraniwan sa lalaking to. At kahit matamis sa mga ngiti niya, ramdam ko pa rin ang lamig na nakakakilabot sa likod noon. Sana magustuhan mo to, Chona. Galing yan sa lugar na hindi basta napapasok ng kahit na sino. Grabe ka talaga, Pogi. Lagi nilang ang gaganda ng mga bulaklak na dala mo. Ang bango pa. Anong tawag mo sa bulaklak na to? Marami actually ang tawag dyan. Pero sa susunod ko na lang sasabihin yung tunay na pangalan. Yung tayo lang ang magkausap. Pogi, bulaklak lang yan bro. Hindi naman siguro yung password na kailangan pang isekreto, di ba? Minsan mas delikado pa ang bulaklak kaysa bomba. Depende kung saan sila tumutubo. Hay,
ayan ka na naman, Kuya Kobe. Pinalalaki mo na naman yung issue. Makinig ka na nga lang, please. Huwag ka na munang dumagdag sa eksena. Chona, tanong lang to huwag ka munang epal. Kapatid mo ako, kaya makinig ka rin minsan. Tumingin ka kay Pogi. Pogi, paano ka ba nakakapasok dito nang hindi namin naririnig? Kahit aso ni Mang Nestor hindi kumakahol pag dumadaan ka. Sa totoo lang, nakaka-curious ka pare. Ganito talaga ako maglakad. Nasanay na ako, lalo na noong kabataan ko, sa mga training namin. Sana nga, totoo lahat ang sinasabi mo. Hindi ako naniniwala sa palusot niya. Gusto ko sanang sabihin na wag na siyang manligaw sa kapatid ko. Pero ayaw ko rin namang bastusin siya. Kahit pa hindi ko talaga gusto ang presensya niya. Nire-respeto ko pa rin ang gusto ng kapatid ko. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Panay ang tawa ni Chona. May pahampas-hampas pa siyang nalalaman. Nakikita ko sa mga mata niya kung gaano katindi ang pagkakagusto niya sa lalaki. Wala akong nagawa kundi makinig sa usapan ng dalawa. Paglingon ko sa buwan, bigla akong nakaramdam ng lamig at takot. Kaya mas hinigpitan ko pa ang pagbabantay ko sa kapatid ko. Lumabas ako ng bahay. Kunwari, iniinspeksyon ang bakuran. Hindi talaga ako mapirmi. Saan ba niya kinukuha yung mga bulaklak na yan? Pogi. Pogi, seryoso. Saan mo ba talaga kinukuha yung mga bulaklak ha? Sa lugar na ayaw mong puntahan ng mag-isa. Mga lugar na gising sa gabi, pero tulog pag-araw. Kuya Kobe, tama na. Hindi lahat ng tao masama o may tinatago. Hindi lahat, oo. Pero hindi rin lahat, inosente. Minsan, mas ligtas yung gaya mo, yung walang alam. Ay, Pogi, umuwi ka na muna ha? Balik ka na lang bukas, please. Oo, mas mabuti nga umuwi ka muna. Kailangan ko mag-isip ng maayos. Pasensya na, Kobe, kung hindi mo nagustuhan ng ugali ko. Pero babalik pa rin ako bukas para ligawan ka, Chona. Pinapasok ko si Chona sa loob ng bahay at mabilis ko namang sinundan si Pogi. Pagtingin ko sa likod bahay, may aninong gumalaw. Parang hayop kong kumilos, mabilis at maliksi. Hinaplos ng malamig na hangin ang balat ko habang dahan-dahan akong humahakbang. Tumama ang liwanag ng buwan sa kinatatayuan ni Pogi. Sandaling-sandali lang yun, pero sapat para tumayo lahat ng balahibo ko. May lumabas na balahibo sa likod niya. Kumikislap, kulay itim. Hindi masyadong malinaw, pero sigurado akong pakpak yun. Nanigas ako sa nakita ko. Pagtingin ko ulit, wala na ang mahabang pakpak. Pero hindi ko malilimutan ang eksenang yun. At hindi ko rin alam kung paano sasabihin ang totoo. Ang lalaking manliligaw ng kapatid ko ay may pakpak. Kaya nung bumalik si Pogi kinabukasan, agad ko siyang tinanong. Pogi, may kailangan ako itanong, kaya sagutin mo ng diretso ha. Huwag ka magtanong kung ayaw mo marinig ang totoong sagot. Kuya Kobe, ano na naman yan? Para ka talagang pulis kung mag-imbestiga eh. Kung ayaw mo sa kanya, huwag mo naman siyang harasin. Manahimik ka, Chona. Ginagawa ko to para protektahan ka. Kagabi, nakita kita. Bigla ka nagkaroon ng pakpak. Ano ka ba talaga, Pogi? Marami kang pwedeng makita kapag mali ang anggulong tinitingnan mo. Ay kuya, kung ano-ano nilang talaga ang nakikita mo. Siguro pagod ka lang kagabi o baka sinusubukan mo lang sirain si Pogi sa harap ko. Alam kong hindi ako gumagawa ng kwento, Chona. Lalo na kung tungkol sa kaligtasan mo. Buksan mo naman ang mata mo. Hindi lahat ng pagmamahal nakakabuti. Hindi ako ang dapat mong katakutan, Kobe. Mas marami pang nilalang sa dilim na kaya kayong saktan. Mga bagay na hindi ko kayang gawin sa inyo kahit kailan. Sa ngayon, wala pa akong tiwala sa'yo. Bumigat ang loob ko dahil sa sagutan namin ng kapatid ko. Pero sa tono pa lang ni Pogi,
Alam kong may alam siya tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa kadiliman. Yun ang mas nakakatakot. Ang hindi mo malaman kung kakampi ba siya o kalaban. Si Chona, bulag siya sa lahat ng nangyayari at nakikita niya sa paligid. Doon ko nga naisip kung nababaliw na ba ako o baka ako lang talaga ang nakakakita ng katotohanan. At kung totoo ngang may pakpak siya, hindi ko hahayaan na saktan niya ang kapatid ko. Alam kong may kailangan siya kay Chona. Pogi, kung may kahit konting respeto ka sa kapatid ko at sa akin, sabi mo sa amin kung ano ka. Hindi ko kailangan ng mahabang paliwanag, katotohanan lang. May mga bagay na dapat manatili sa pagitan ng kadiliman at katahimikan. Kapag inilabas yon, may mga puwersang gagalaw na hindi nyo gugustuhin. Ay, tama na! Hindi ako papayag na ikaw ang magdikta ng buhay ko, Kuya Kobe. Kung gusto ko si Pogi, gusto ko siya. Period! Chona, hindi ito tungkol sa gusto mo. Ang tanong, tao ba talaga ang gusto mo? Kung isang araw, makita mo ulit yung nilalang na nakita mo kagabi, tandaan mo, hindi yun nagpakita para saktan kayo. Anong ibig niyo sabihin, Pogi? Pogi, tatanungin kita ulit. Ano ka ba talaga? Bakit may pakpak ka? Kung sabihin ko may pakpak ako, may magbabago ba? Depende. Depende sa kung anong nilalang ka. Pogi, hindi ka na bababalik? Hindi ko alam. Tanungin mo sa kapatid mo. Pero isa lang ang sigurado ako. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Pag-alis niya, sinundan ko siya ng tingin hanggang sa tuluyan na siyang maglaho sa paningin ko. Sa pangalawang pagkakataon, kita ko ulit ang mahaba at malawak niyang pakpak. Hindi ako nagkamali sa una kong nasaksihan. At si Chona, nakatayo sa tabi ko. Umiiyak sa galit. Pero ramdam kong nalilito lang siya sa bigat ng nararamdaman niya ngayon. Hindi ko alam kung paano ko poprotektahan ang kapatid ko mula sa isang nilalang na hindi ko maintindihan at hindi ko masabi kung kaaway ba o kakampi. Pero simula ngayong gabi, hindi na siya basta misteryosong lalaki. Sana lang may sagot ang lahat ng tanong ko. Kaya kinabukasan, kinausap ko si Chona kahit galit pa rin siya sa akin. Chona, magbihis ka. May pupuntahan tayo. Dali mo na rin yung bulaklak na binigay sa'yo ni Pogi. Pwede ba, Kuya Kobe? Tigilan niyo na ako. Wala na si Pogi. Nagawa niyo na siyang paalisin. Ano pa bang gusto mo, ha? Huwag mo akong sigawan, Chona. Mas matanda pa rin ako sa'yo. Kaya konting respeto naman. Inaalala ko lang ang kaligtasan mo. Ibiniling ka sa akin ng mga magulang natin. Malaki na ako, Kuya. Alam ko na lahat ng tama at mali. Hayaan mo naman ako magdesisyon para sa sarili ko. Wala akong pakialam kung magalit ka sa akin. Ang gusto ko, sundin mo ko. At kung ayaw mong sumunod, kakalad ka rin kita papunta sa bahay ni Lola Mia. Hindi ako pupunta doon. Simula ngayon, hindi na kita susundin. Subukan mo ko, Chona. Hindi mo pa talaga ako nakikitang magalit. Nakakainis ka, Kuya! Nakakainis ka! Bilisan mo na kumain. Pagkatapos magbihis ka na. Aalis tayo, maliwanag. Hindi siya sumagot. Nakasimangot lang habang kumakain. Napabuntong hininga na lang ako at sabay na rin ako kumain. Ilang sandali pa, nakapagbihis na rin siya. Hindi niya ako iniimikan, pero wala akong pakialam. Kailangan kong malaman ang totoo. Naglakad kami papunta sa bahay ni Lola Mia. Ako na ang nagdala ng bulaklak dahil tinutopak pa si Chona. Pagkalipas ng halos 15 minutong paglalakad, nakarating din kami sa bahay nila. Tao po! Tao po, Lola Mia! Nandyan ho ba kayo? Oh, mga apo, ano ginagawa niyo dyan? Sa itsura niyo parang may mahalaga kayong pakay. Tama ba? Tama ho kayo, Lola Mia.
Mahalaga po ang sadya namin. Kung ganon, pumasok na muna kayo. Oh, siya na ba si Chona? Naku, ang ganda mo naman. Ang laki mo na. Malaki na nga ho, Lole. Kaya sobrang tigas na rin ang ulo. Pwede ba kuya? Huwag mo nga ako umpisahan. Nakikiusap ako. Oh, narinig niyo ho yun, Lola? Ang tigas ng ulo, di ba? Wala pang galang. Ay, o siya, tama na yung bangayan ninyo. Umupo na muna kayo. Kukuha lang ako ng tubig, ha? Diyan na muna kayo. Akala ko si Pogi na. Pareho namin gusto ang isa't isa. Akala ko may happy ending na ako. Pero gaya ng lagi sa kwento, laging may kontrabida. At ako ang kontrabida sa pagmamahalan niyo ni Pogi, ganun ba, Chona? Ikaw ang nagsabi niya na, hindi ako. Sige, ito na ang huling beses na tutulungan kita. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng nilalang si Pogi. Pagkatapos nun, tapos na. Wala na akong obligasyon bilang kuya mo. Sana noon pa tinapos mo na. Hindi sana sumama na lang ako kay Pogi kagabi. Galit na galit ako sa kanya noong mga panahong yun. Kaya napatayo ako at akma ko na siyang sasampalin para magising siya sa katotohanang hindi tao ang manliligaw niya. Napasigaw siya, kaya hindi ko natuloy ang bala ko. Nanginginig ang kamay ko sa sobrang inis. Nagpalakad-lakad ako sandali para pakalmahin ang sarili ko. Ilang saglit pa, lumapit si Lola Mia sa amin. May dalang tubig at maingat niyang inilapag yon sa mesa. Mga apo, ano ba yung pinag-aawayan nyo? Ang magkapatid, hindi dapat nagbabangayan. Mas dapat nagtutulungan kayo. Pasensya na ho kayo, Lola Mia, kung narinig niyo yung pagtatalo namin. Gusto ko lang talagang malaman kung anong klaseng nilalang yun nanliligaw kay Chona. Kapag malinaw na sa akin yun, mahayaan ko na siyang magdesisyon sa buhay niya. Chona, iha, makinig ka naman sa kapatid mo. Ang gusto niya, yung makakabuti para sa'yo. Lola, alam ko pong mahal niya ako at gusto niya akong protektahan. Pero mali kasi ang paraan niya eh. Lagi niya akong inuuna. Kahit mga desisyon ko, pinapangunahan niya. Sige na. Huminahon muna kayong dalawa. Umupo kayo. Pag-usapan natin ito ng maayos, ha, Kobe? Sige na. Ano ba ang gusto mong malaman? Lola Mia, tignan niyo itong bulaklak. Sabihin niyo sa akin kung saan tumutubo ang ganitong halaman. Ay, Diyos ko! Saan mo nakuha ang ganitong bulaklak, iho? Bakit ho, Lola? Ano pong meron sa bulaklak na yan? Ako muna ang may kipag-usap kay Lola. Total, matigas naman ulo mo, di ba? Kaya makinig ka muna. Lola, iyang bulaklak na yan, bigay huyan na manliligaw niya. Araw-araw, 8:00 ng gabi siya dumarating. Dala niya yan. Ay, iho, hindi ito ordinaryong bulaklak. Tumutubo lang ito sa bundok ng mga aswang. At ang bulaklak na yan ay simbolo ng proteksyon para sa taong mahal nila. O ayan, kuya. Hindi masama si Pogi. Mahal niya ako. Pinoprotektahan niya nga lang ako gamit yung bulaklak. Sabi ko, manahimik ka muna dyan, Chone. Mamaya ka na magsalita. Pero kung totoo ngang nililigawan ka ng lalaking yan, mas mabuti pang lumayo ka. Dahil isa siyang aswang. At ang lahi nila, mababangis. Walang sinasanto. Kaya iha, kung ako sa'yo, pakinggan mo ang kapatid mo. Ngayon, alam na natin ang totoo. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong gawin. Hindi na ako may kailam. Bakit mo ba ginagawa to, kuya? Hindi masama si Pogi. Mabait siya. Ramdam ko yun. Sabi ko naman sa'yo, ikaw nang bahala. Wala na akong pakialam sa mga desisyon mo. Kung ako sa inyo, pag-usapan niyo ito ng mahinahon. Dapat ay magdamayan kayo
at hindi puro away. Maraming salamat ho sa tulong niyo, Lola. Tutuloy na ho kami. Lola, wala pa po ba talagang paraan para kami pa rin po ni Pogi? Baka may alam po kayo. Ay, pasensya ka na, iha. Hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Kausapin mo muna ang kapatid mo. Babalik ko ako kapag may kailangan pa. Salamat ho sa tulong, Lola. Walang anuman, iho. Bumalik ka lang kung may tanong ka tungkol sa mga aswang. Sa ngayon, hanggang dito muna ang kaya kong sabihin. Opo, Lola. Noon pa man, maaasahan ho kayo. Sa ngayon, si Chona na ang magdidesisyon para sa sarili niya. Tiningnan ko si Chona habang sinasabi ko yon. Kita ko ang takot sa mga mata niya. Pero ramdam ko rin ang tapang na pilit niyang pinanghahawakan. Kahit inis na inis ako sa ugali niya minsan, hindi ako mananahimik kung may masamang mangyari sa kanya. Kapatid ko pa rin siya, anuman ang mangyari. Isang gabi, dumalaw si Pogi sa bahay namin. Nakita ko ang saya sa mukha ng kapatid ko. Kaya nanahimik na lang ako at nakinig sa usapan nila. Chona, hindi na talaga kita dapat dinadalaw. Pero hindi ko kaya makita kang malungkot. At namimiss na kita. Alam kong alam mo na yung totoo tungkol sa akin. Oo, Pogi. Alam ko na. Pero wala akong pakialam. Aswang ka man o hindi, ikaw pa rin ang gusto ko. Oo, kakaiba ka. But, alam kong mabuti ka namang nilalang eh. Hindi mo naiintindihan, Chona. Delikado kapag kasama mo ko. Hindi lahat ng aswang tulad ko. Yung iba, walang puso, walang awa. Kaya tama ang kuya mo. Hindi talaga ako dapat nagtatagal dito sa bahay niyo. Pero bakit? Iiwan mo na ba ako? Akala ko ba, mahal mo ako? Mahal kita, sobra, Chona. At dahil mahal kita, lumalayo ako. Hindi ko kayang ilagay ka sa panganib. Wala akong pakialam kung mapahamak ako. Wala akong pakialam sa sinasabi ng kuya ko. Kapag kasama kita, Pogi, ramdam kong ligtas ako. Hindi mo pwedeng sabihin yan, Chona. Hindi mo alam kung anong klase ng panganib ang pinag-uusapan niyo. Kobe, hindi ako nandito para makipag-away. Dumalaw lang ako para sabihin kay Chona na hindi na ako babalik. Siguro tama ka. Dapat nung una pa lang lumayo na ako sa kanya. Huwag kang umalis, Pogi, please. Kahit ngayong gabi lang, dito ka muna. Gusto kita mo kasama. Hindi ko alam kung bakit ang sakit panoorin silang dalawa. Wala namang kasalanan si Chona na mahalin si Pogi. Umiiyak siya na parang guguho ang buong mundo sa kanya. Si Pogi naman, sa itsura pa lang niya, halatang pinipigilan ang sarili. Parang may kinatatakutang maaaring mangyari. Pero hindi ako bulag sa pagmamahal ng binata para sa kapatid ko. Kahit pa mahal niya si Chona, hindi yun garantiya na ligtas kami. Lalo na't aswang ang pamilyang pinanggalingan niya. At sa tono ng boses niya, nakakatakot ang maaaring idulot noon. Chona, kailangan ko na umalis. Kapag nagtagal pa ako dito, lalo lang magiging delikado. Hindi. Hindi ka aalis. Hindi mo ako iiwan sa ganitong sitwasyon. Ayoko lumayo ka, Pogi. Chona, makinig ka naman. Huwag ka maging matigas. Hindi mo man nakikita pero ramdam ko. May kakaiba sa paligid ngayon. Parang may nagmamatsyag, may nag-aabang. Tama ang kuya mo. Sinusundan ako ng mga aswang. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Pogi, please, umupo ka muna. Pag-usapan natin to. Wala na akong oras, Chona. Kapag naabutan nila ako rito, pati kayo madadamay. Mapapahamak kayong dalawa. May atraso ka ba sa mga aswang, ha? Sabihin na lang natin na hindi akong pinakadelikadong aswang sa lugar na to ngayon. May mas malala at kailangan ko muna silang kausapin.
Pogi, anong ibig mong sabihin, ha? Kailangan ko nang umalis bago sila dumating. At dun ko nalaman ng totoo. Ramdam ko agad ang bigat ng hangin, pati ang pagtayo ng balahibo ko tuwing tinititigan ko ang kadiliman. Hindi ko man makita, pero alam kong hindi kami nag-iisa. Paglingon ko kay Pogi, nag-iba ang kulay ng mga mata niya. Parang isang hayop na pilit pinipigilan sumugod. Doon ko naisip na kapag nanatili pa siya sa bahay namin ng ilang minuto, may mangyayaring hindi maganda. Pasensya ka na, Chona. Pero hindi talaga ako dapat magtagal dito. Makinig ka sa amin ng kuya mo. Kung maaari, layuan mo na ako. Hindi na ako magpapakita pa sa'yo. Ginagawa ko to para hindi ka mapahamak. Bakit ba hindi mo kami kayang isama sa mundo mo? Bakit parang ang layo-layo mo lagi, ha? Bakit parang palagi mo nilang akong tinutulak palayo? Chona, tama na muna. Hayaan mo na muna siya. Huwag mo akong pakialaman, kuya! Buhay ko to! Hindi ba sinabi mo na? Ako ang magdidesisyon para sa sarili ko? Chona, huwag mo sigawan ng kapatid mo. Isang araw, kapag tapos na ang gulo, babalikan kita. Pero sa ngayon, Tama na! Hindi na ako makikinig sa inyo! hindi ka pwedeng umalis nang hindi sinasagot ang tanong ko. Anong klaseng aswang ka? Sino ka ba talaga? Hindi ako ang kaaway niyo, Kobe. Tanda mo yan. Sa ngayon, yan lang muna ang kaya kong sabihin. Pogi, huwag kang umalis! Huwag mo akong iwan! Paalam muna, Chona. Mabilis siyang tumalikod at tuluyang naglaho sa kadiliman. Wala man lang yabag, para siyang multong biglang naglaho. Agad ko siyang sinundan. Hindi ko alam kung nagtatapang-tapangan lang ba ako o talagang tanga. Pero ayoko siyang pakawalan nang wala man lang alam tungkol sa kanya. Gusto kong malaman kung sino talaga ang minamahal ng kapatid ko. Gusto ko pa siyang mas makilala. At doon ko nakita ang tunay niyang anyo. Humaba ang mga kuko niya. Nanilaw ang mga mata. At ang amoy parang pabangong may halong dugo. At bago ko pa siya makausap, mabilis siyang lumipad papunta sa kagubatan. Para akong binuhusan ng yelo. Totoo ang nakita ko. Yun ang tunay niyang anyo. Kinabukasan, kinausap ko si Chona. Chona, kailangan natin mag-usap. Ngayon na. Kuya, ano na naman? Wala na si Pogi, di ba? Iniwan na niya ako. Ano pa bang gusto mo? Sinundan ko siya kagabi. Ano? Bakit mo ginawa yun, kuya? Hindi ba yan naman ang gusto mo? Ang mawala na siya sa buhay natin. Kasi kailangan niyang lumayo sa atin. At hindi ako bulag, Chona. Kagabi, nakita ko ng totoo. Anong totoo? Natunay nga siyang aswang. Nagbago siya ng anyo sa harapan ko. Mahahaba ang kuko. Dilawang mga mata. Malapad ang pakpak. Chona, isa nga siyang aswang. Kahit na ano pa si Pogi, tanggap ko pa rin siya. Chona, kung sigurado kong hindi ka mapapahamak kapag kasama siya, hindi ako kukontra. Pero hindi ko kayang hayaang malagay ka sa panganib. Pero hindi naman niya ako sinaktan ah. Mabait siya, kuya. Alam ko. Pero kahit mabait siya, kapag kasama mo siya, hindi lang puso mong nakataya. Buhay mong pinag-uusapan dito. Masakit sabihin sa kanya, pero mas masakit kung may mangyaring masama sa kapatid ko. Kita ko kung paano nawala ng kulay ang mukha ni Chona. Parang gumuho ang buong mundo niya. Pero kailangan niyang magising sa katotohanan. Kailangan niyang malaman kung gaano kadelikado ang makisama kay Pogi. Hindi ako pwedeng manahimik lang sa isang gabi, kahit pa magalit siya sa akin. Kahit pa kamuhian niya ako. Mas pipiliin ko pang magalit siya sa akin habang buhay, kesa mahalin niya ang isang aswang na pwedeng sumira sa buhay niya. Isang araw, pumunta si Aling Pipay sa bahay namin.
Isa siyang mangkukulam at bigla na lang siyang pumasok sa loob ng bahay. Tama ang sinabi ng kuya mo, Iha. Hindi pa nauubos ang mga lahi ng hamon. At hindi basta-basta ang pinanggalingan ng lalaking yon. Aling Pipay? Bakit kayo nandito? May alam ba kayo tungkol kay Pogi? Apo yan ang isa sa pinakamalupit na aswang sa buong rehiyon. Ang aswang na pinamumunuan ni Lolo Mando. Hindi pwede to. Kung ganun, talagang malakas at mabangis ang lahi nila. Tama ka, Iho. At kung ayaw niyong madamay, dapat ay layuan niyo siyang dalawa. Hindi dahil masama siya, kundi dahil susundan siya ng lahi niya. Hanggang sa mundo ng mga tao, hanggang dito sa inyo. Pogi, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo pa piniling ilihim to? Chona, ngayong malinaw na. Alam mo na kung anong desisyon ang dapat mong gawin. Iha, minsan, kahit mahal natin ang isang tao, kailangan natin piliin ang sariling buhay. Hindi dahil hindi sapat ang pagmamahal, kundi dahil hindi lahat ng pagmamahal ay ligtas. Hindi ko alam kung paano ko pagagaanin ang loob ng kapatid ko. Para siyang babasaging kristal. Ang mukha niya parang iniwan sa gitna ng ulan na walang payong. Pero kailangan naming harapin to. Dahil kung totoo ang sinabi ni Aling Pipay, hindi lang puso ni Chona ang nanganganib, kundi pati buhay namin. At ngayong alam ko na kung saan talaga nanggaling si Pogi, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung bakit niya pinili ang kapatid ko. At kung kaya ba talaga niyang protektahan si Chona o baka kainin niya ang kapatid ko gaya ng lahi niya. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na mapahamak si Chona. Kapatid ko siya, kaya tungkulin ko siyang pangalagaan. Kaya kinabukasan, agad naming pinuntahan si Lola Mia. Magandang araw ho, Lola Mia. May sadya sana kami sa inyo. Tamang-tama ang dating niyo dahil oras na para malaman ninyo ang totoo. Dati akong kasapi ng angkan ni na Pogi. Pero umalis ako dahil ayoko sa madudugo nilang tradisyon. Hindi ako pumayag na maging kasangkapan ng kadiliman. Lola, ibig niyo pong sabihin, isa rin ho kayong hamong? Oo, pero isa akong bangkilan. Para sa kanila, mababang uri kaming nilalang, kaya ako nakatakas. Kung ganun, alam niyo ho ba kung bakit nililigawan ni Pogi si Chona? May masama ba silang plano sa kapatid ko? Nung isang gabi ko lang nalaman, Iho. Sinabi ng matalik kong kaibigan at dapat ninyong malaman na hindi si Pogi ang may plano ng lahat, kundi ang pamilya niya. Hinahanap nila ang angkan ninyo. May nagsumbong na sa kanila na buhay pa kayo. At malapit nang lumabas ang dugo ng albularyo sa inyong magkapatid. Bakit kami? Wala naman po kaming ginagawang masama. Ayoko po ng gulo. Ang gusto ko lang po ay makasama si Pogi. Kung pwede lang kaming tumakas, gagawin ko. Chona, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Kahit sugulin pa tayo ng angkan nila, hindi ako natatakot. Haharapin ko sila para sa'yo. Kailangan natin magplano ng maaga. Dahil hindi magtatagal ay susugod sila dito. At si Pogi, hindi ko alam kung kanino siya papanig kapag dumating ang oras na yon. Lola, sana mali kayo. Alam ko pong mabuting aswang si Pogi. Kakampi niya po tayo. Alam ko po yun. Ramdam ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ni Chona ang lahat ng naririnig niya. Lalo na kung hindi pumanig sa amin si Lola Mia.
Nakita ko sa mga mata ni Lola Mia ang bigat na pasa niya. Hindi siya pinalaya ng mga aswang. Tumakas siya. At ang mga tumatakas sa kanila, bihira ang umaabot ng ilang araw. Kaya swerte at magaling magtago si Lola Mia. Pero pati buhay niya ngayon, nanganganib na rin dahil sa amin. Ang tanong ko, Lola, anong plano natin? Hindi tayo pwede umupo lang dito at maghintay na sugurin nila tayo. Kailangan nating lumaban. O kahit man lang maghanda. May paraan para hindi tayo agad mahanap ng mga hamon. Pero kailangan natin ng kaunting panahon at mas kailangan pa nating malaman kung nasaan si Pogi ngayon at kung kanino siya papanig. Alam ko po kung saan siya naglalagi. Sinabi niya sa akin dati. Paborito niya po yun. Doon siya madalas mag-isa. Sigurado ka ba, Chona? Baka naman patibong lang yan. Kuya, hindi po ganun si Pogi. Kung may masama siyang balak, dapat doon niya pag ginawa. Pagkatiwalaan mo naman po ako kahit isang beses lang. Shh! May nararamdaman ako. Presensya yon ni Pogi. Siya lang ang hamong nakilala kong amoy dahil sa bulaklak na dinala ninyo. Basta wag niyong ipahalatang alam niyo na ang totoo tungkol sa ang kandila. Nakahanda na ako, Lola. Kapag sinubukan niyang kunin si Chona, hindi ako mangingiming. Iho, huwag kang basta-basta gagawa ng desisyon. Hindi si Pogi ang problema rito, kundi ang buong ang kanya. Pero, paano kung totoo ang kutob niyo? Paano kung ginagamit niya lang ako? Ay, Diyos ko, huwag naman po sana. Kapag totoo yun, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa eh. Huwag ka na umiyak, Chona. Marami pa namang lalaki dyan. Hindi lang si Pogi ang... Ayoko mang aminin, pero nasaktan ako sa tanong ni Chona. Paano kung ginagamit lang siya ng lalaking minahal niya? Paano kung simulat sa pool, planado ang lahat? Ang kilig, ang lambing, ang mga pangako. Baka lahat ng yon ginawa lang para makuha si Chona. Humigpit ang hawak ko sa upuan. Hindi ako galit kay Chona. Galit ako na ginamit at pinaglaruan ang damdamin ng kapatid ko. At mas lalo akong naiirita dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako sigurado kung saan kakampi si Pogi. Ito ang kailangan ninyo mga apo. May mga panangga ako laban sa mga aswang. Eto pa, Kobe. Hindi ito ordinaryong anting-anting. Galing ito sa pinakaunang albularyong lumaban sa angkan ng mga hamong. Luma na nga ito, Lola. Pero ramdam ko agad ang init ng bagay na to pagkahawak ko pa lang. Para bang buhay. Lola, totoo po ba ang lahat ng to? Sana panaginip lang to. Sana si Pogi hindi aswang at siya talaga ang dapat ko maging happy ending. Iha, kung pwede ko lang gawing panaginip ang lahat ng ito'y matagal ko na sanang ginawa. Pero sa kasamaang palad, totoo ang lahat ng ito. Hinahanap talaga kayo ng angkan ng hamong. Anong gagawin natin pagdating ni Pogi? Kailangan natin masiguro. Nakakampi natin siya. Huwag mo siyang sasaktan, kuya. Kahit ano pang mangyari, huwag sa harapan ko. Hindi pa po ako handa. Kung yan ang hiling mo, susundin ko. Pero kapag may ginawa siyang masama, ako nang bahala. Habang hinihintay natin siya, magluluto ako ng sopas. Kailangan may laman ng mga sikmurado bago kayo sumabak sa laban. Hindi madaling harapin ang gabi sa ganitong sitwasyon. Nakakatawa man, pero kahit seryoso ang usapan, ang amoy ng sopas ang nagpagaan ng mundo namin. Bigla naming nakalimutan na may mga masasamang nilalang na maaaring humabol sa amin. Dahil hindi ako mapakali, inikot ko ang tingin ko sa loob ng bahay ni Lola Mia. Sa dami ng nangyayari, pakiramdam ko tuloy, bawat anino sa sulok, pwedeng biglang umangat at manunggab. At ang hirap pag-isipan kung kanino kami lalapit at kanino kami tatakbo.
Kuya, nandiyan na si Pogi. Papalapit na siya. Okay, relax ka lang muna. Para kang mas excited pa kaysa dapat eh. Psst. Alam mo, nakakamatay ang pag-ibig. Makamamatay nga. Kaya siguro walang gusto sa'yo eh. Ba't umatake ka pa talaga ha? Ako nang magbubukas. Kayong dalawa, kumalma muna ha. Chona, itago mo kahit kaunti ang kilig mo. Tandaan nyo, hindi lahat ng aswang ay masama. Magandang gabi po, Lola Mia. Chona, Kobe. Pasensya na kung biglaan ang dating ko. Ngayon ko lang nahanap kung nasan kayo. Mabuti na lang naamoy ko yung bulaklak na lagi kong dinadala rito. May kailangan lang sana akong... Pumasok ka at maupo muna, Pogi. May pag-uusapan tayo. Sige. Pero bago ang lahat, mabango yung niluluto nyo ah. Sopas ba tawag dyan? Nagluto ako ng sopas. Alika, kain ka muna bago tayo magsimulang mag-usap. Ang sarap pala nito kahit medyo nahuhulog lagi. Baliktad yata yung paggamit ko ng... Pogi, bakit tinidor ang gamit mo para kumain ng sopas? Ha? Bakit? Ano ba dapat gamitin? Kutsara, Pogi. Kutsara, yan o. Ayan o. Hindi ko alam kung matatawa ko o maiirita sa inasal ni Pogi. Bigla siyang naging sobrang bait. Ibang-iba sa matapang niyang aura nung nililigawan pa niya ang kapatid ko. Nang subukan niyang sipsipin ang sabaw gamit ang tinidor, nabasa ang suot niya. Hindi ko tuloy mapigilang mapailing. Buong araw kaming binabalot ng kaba at takot. Tapos bigla siyang papasok dito at kakain ng sopas na parang spaghetti ang nasa harap niya. Pero kahit ganon, may kakaiba pa rin sa kilos niya. Kita ko ang takot sa mga mata niya. Mas lalo tuloy tumindi ang kutob kong may alam siya sa plano ng pamilya niya. At hindi niya alam kung paano yun sisimulang sabihin sa amin. Pasensya na kayo. Hindi kasi ako sanay kumain ng sopas. Sa amin, hindi uso yung sabaw. At alamin ni Lola Mia. So inaamin mo na talaga na aswang ka nga. Hindi mo na itatanggi. Kahit ilang beses mo pang iwasan, alam na namin. Kumpirmasyon mo na lang ang kulang. Tama ka, Kobe. Isa akong aswang. Pero hindi ako nandito para saktan kayo. Hindi ko sinusunod ang maruruming tradisyon ng angka namin. Lalo na yung madudugong ritual. Pogi, sabihin mo na sa akin, bakit ako? Bakit ako ang niligawan mo? Sabihin mo ang totoo. Dahil hindi ka katulad ng iba, Chona. Dahil nararamdaman ko na kaya kong pumili ng ibang buhay kapag kasama ka. Hindi ko kayo nilapitan dahil hinahanap ng angka namin ng dugo nyo, kundi dahil naramdam ko na kaya ko kayong protektahan. At gusto ko yun. Pinili ko yun. Sigurado ka ba dyan, iho? Sigurado ka ba na kaya mong talikuran ang angkan mo? Kahit habulin ka nila at malagay sa panganib ang batang ito? Kasi kung hindi, pwede ka na umalis. At kung mananatili ka, pero may bala kang masama, papatayin ka na lang namin. Kuya Kobe! Wala akong nakitang galit sa mukha niya. Ang nabasa ko lang doon ay ang lungkot. At alam kong totoo ang sinabi niya. Ramdam ko ang sinseridad ni Pogi. Hindi siya pumunta dito para kunin si Shona. At sa unang pagkakataon, naniniwala ako na hindi siya kalaban. Pero hindi ako pwedeng makampante. Dahil ngayon, hindi lang puso ni Shona ang nasa alanganin, kundi pati buhay naming lahat. Hindi ko hahayaang gamitin ng kahit anong nilalang ang kapatid ko. Makalipas ang 2 araw, may ipinagtapat na naman si Lola Mia sa amin. Gusto niyang sabihin ang lahat ng alam niya tungkol sa nakaraan. Kobe, apo, may kailangan kang malaman tungkol sa anting-anting na suot mo. Hindi yan basta pamana. Hindi lang yan proteksyon.
Yan ang tunay na dahilan kung bakit kayo gustong makuha ng angkan ng hamon. Alam ko naman pong may kakaiba sa anting-anting na to, Lola. Pero hindi ko alam na ganito ka-importante sa mga aswang na yun. Kuya, huwag kang maglihim sa akin ah. May kinalaman ba ako dito? Bakit kanina pa kayo nagkakatinginan ni Lola Mia? May tinatago ba kayo sa akin? Kilala ko ang anyo ng anting-anting na yan. Sa angka namin, may babala tungkol dyan. Pero hindi ko alam na ikaw ang may suot, Kobe. Ay, ang ama ninyong dalawa. Siya ang huling nagmay-ari ng anting-anting na yan bago siya nawala. Ibinili niya na sa'yo muna, Kobe. Pero si Chona ang dapat na magmana niyan pagdating ng tamang panahon. Ako? Pero bakit po ako? Hindi naman po ako espesyal, Lola eh. Ano ka ma? Special ka sa amin, Chona. Pero hindi ko pa rin gets kung bakit ikaw dapat ang may hawak ng anting-anting na to. Kaya kayo gustong kunin ang angka namin, hindi lang dahil sa dugo ng albularyo sa katawan nyo, kundi dahil sa anting-anting na yan. Kailangan nila yan para sa ritual, para muling buhayin ang matandang pinuno ng hamong. Para akong binuhusan ng kumukulong tubig sa narinig ko. Ito pala ang pinanggagalingan ng lahat ng kaguluhan sa buhay namin. Hindi dahil kailangan nila si Chona, hindi dahil sa pagmamahal ni Pogi, kundi dahil sa nakasukbit na kwintas na akala ko noon ay pampaswerte lang. Kami pala ni Chona ang tunay na target ng mga nilalang na yon. Lalong lumakas ang tibok ng dibdib ko. Hindi ako papayag na makuha nila ang anting-anting. Kahit anong mangyari, hindi nila makukuha ang kapatid ko, pati ang kwintas. Kuya, kung para sa akin talaga tong anting-anti, bakit hindi ko alam? Bakit walang nagsabi sa akin tungkol sa pamana na to? Hindi ko rin alam, Chona. Nalilito rin ako. Parang ngayon ko lang talaga naiintindihan ang bigat nito. Sinadya akong hindi sabihin. Ayokong matulad kayo sa ama ninyo. Siya ang pinakamagaling na tagapagdala ng anting-anting. Pero siya rin ang pinakaunang sinubukang patayin ng angkan ng mga aswang. At hanggang ngayon, wala kaming balita kung buhay pa nga ba siya o wala na. Alam kong buhay pa si Papa, kaya hindi ko haya na mapunta sa maling kamay ang anting-anting na to. Hindi lahat ng kasapi ng angkan namin ay masama. Hindi lahat sumusunod sa ritual. Pero oo, aminado ako, may mga halimaw sa angkan namin na sabik sa kapangyarihan. So anong gagawin natin ngayon, Lola? Ipapasa ko ba agad kay Chona ang anting-anting? Tignan mo nga siya, takot na takot pa. Kuya, hindi naman kailangan ipasa mo yan agad sa akin eh. Di ko rin naman alam gamitin yan at hindi pa ako handa. Huwag kang matakot, Chona. Protektado ka namin. Kahit habulin pa ako ng angkan ko, hindi kita iiwan. Abat nang babakod ka na. Linawin ko lang, hindi porket sinabi mo yan, kampante na ako. Bantay sarado pa rin kita, Pogi. Wala na tayong oras. Ramdam ko na may paparating. Nang sinabi ni Lola Mia na may paparating, agad kong hinanda ang sarili ko para sa laban na posibleng mangyari. Hindi yun basta hula. Tiningnan ko ang kapatid ko. Nanginginig ang mga tuhod at mga kamay niya habang nakakapit sa kwelyo ko. Gusto kong sabihin na magiging ligtas kami, na kaya namin siyang protektahan. Pero minsan, kahit gaano katapang pakinggan ang mga salita ko, hindi sapat yon para patahimikin ang mga nilalang sa kadiliman. Lalo na kung ang hinahanap nila ay ang dugo at kapangyarihang hawak ng pamilya namin. Magandang gabi. Ako ang tagapagsalita ng angkan ng mga hamong. May dala akong alok at babala para sa inyo. Wala nangangailangan ng alok mo. Umalis ka na, emisaryo. Hindi ikaw ang kausap ko, Pogi. Ang pakay ko rito ay ang dalaga, si Chona. Ano bang kailangan mo sa akin ah? Wala akong dapat ipaliwanag sa inyo. Mas mabuti pa,
Umuwi ka na sa amo mong mayabang! Simple lang naman ng alok ko. Kapayapaan. Ibibigay ng angkan namin ng yaman, proteksyon, lupa. Kapalit ng anting-anting na suot mo, Kobe. Hindi ako interesado sa mga alok na yan. Kaya namin ang buhay namin nang walang tulong ng kahit sinong halimaw. Kung ayaw nyo talagang ibigay, pwede naman namin kunin. Masasaktan lang kayo. Subukan mong saktan kahit dulo ng buhok ng mga apo ko. At ipararamdam ko sa iyo ang sakit ng siyam na kulam. Umalis ka na. Hindi nila kailangan ng alok ng angkan nyo. Sa totoo lang, gusto ko na siyang sugurin. Gusto kong burahin ang ngisi niya gamit ang kamao ko. Pero hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Hindi ito simpleng pakikipaglaban lang. Ang nagpakita sa amin ay isang emisary ng mga hamong. Ibig sabihin, hindi lang siya basta magaling. Isa siyang mensahero ng mga matatandang aswang. At kung nandito siya ngayon, malinaw na natunto na nila kami. Alam na nilang nasa amin ang anting-anting. Huli ko na tong alok. Jonah at Kobe, ibibigay nyo ba ang anting-anting o hindi? Hindi. At kung gusto mo subukan, sige maglaban tayo. Pero ka magtaka kung hindi ka makakabalik sa angkan mo. Kuya, huwag mo siya patulan. Alam kong malakas siya. Pero hindi rin ako papayag na ibigay yung pamana sa atin ni Papa. Alam mo kung bakit hindi nila ibibigay yan sa'yo? Kasi hindi sila takot sa mga aswang. Aalis ka rito nang walang kahit anong makukuha. Kaya't bumalik ka na sa amo mo bago pa ako mainis. Ang tatapang nyo. Sana hanggang sa huli, may lakas pa rin kayong harapin ako. Makinig ka. Kung akala mo mabibili mo kami ng yaman, nagkakamali ka. Hindi ko ipagpapalit ang kapatid ko kahit sa pinakamalaki niyong alok. At hindi niyo ako makukuha! Kahit ano pang gawin niyo! Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko. Parang gusto nang kumawala. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako takot. Hindi dahil sigurado ako sa kakayahan ko o sa anting-anting na dala ko, kundi dahil nasa likod ko sina Chona, Lola Mia, pati si Pogi. Ngayon, bahagi na kami ng laban. At kung sabay-sabay naming haharapin ang angkan ng mga aswang, ibibigay namin ang buong lakas namin para matalo sila. Huling beses ko na itong sasabihin. Ang anting-anting, ibibigay nyo ba o Hindi! Wala kang makukuha dito. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi kailanman. Lumayas ka bago pa ako mawalan ng kontrol sa sarili ko. Halimaw ka! ganun ba? Pipiliin mong ipagtanggol sila? Kahit maging kalaban mo ang sarili mong pamilya. Oo, mas pamilya ko sila ngayon kesa sa inyo. Kuya, huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. Aalis ka nang walang kahit ano. Huwag mong hintaying pilitin pa kita, iho. Sige, ipapaabot ko sa pinuno namin ang sagot nyo. At pagbalik ko, hindi na ako mag-iisa. At asahan nyo, kami ang mananalo. Hihintayin ka namin. Nang umalis na ang mensahero, biglang lumamig ang buong paligid. Hindi dahil tapos na ang panganib, kundi dahil nagsisimula pa lang ang totoong laban. Tiningnan ko si Chona. Nakahawak siya sa kamay ko na parang dun siya kumukuha ng lakas. Tiningnan ko si Pogi. May takot pa rin sa mga mata niya, pero alam kong matapang din siya. At si Lola Mia, tahimik na nagdarasal. Alam kong hindi magiging madali ang mga susunod na araw namin. Hindi kami sigurado kung gaano kalakas ang susunod na magpapakita sa amin.
Hindi rin namin alam kung bakit si Chona ang napiling tagapagmana ng anting-anting. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko ipagpapalit ang kapatid ko. At kung gusto ng angkan ni Pogi ng digmaan, pagbibigyan namin sila. Kailangan natin kumilos agad. Hindi basta emisaryo yun. Isa siya sa mga bantay ng punong aswang. Kapag sinabi niyang babalik siya, babalik talaga siya at may dala siyang kapahamakan. Kuya, kaya po ba natin to? Ang dami nilang galit sa atin. Gusto pa tayo kunin. Pakiramdam ko, kasalanan ko to eh. Alam kong sinisisi niyo ko sa lahat ng nangyari. Huwag kang matakot, Apo. May dahilan kung bakit sa'yo mapupunta ang anting-anting. Hindi umiikot ang mundo sa galit nila. Mas malawak ang liwanag kaysa kadiliman. Pogi, sigurado ko bang dapat kaming sumama sa sinasabi mong selebrasyon? Hindi ba delikado na ipapakilala mo kami ron? Lalo na't gusto nilang kunin si Chona at ang anting-anting na hawak ko. Kailangan niyo pumunta. Oo, delikado. Pero mas delikado kung hindi ko ipapakita sa kanila na may pananagutan ako sa inyo. Kapag hindi ko kayo pinakilala, pagdududahan nila kayo at pagdududahan din nila ako. So, pupunta tayo ron? Sa gitna ng mga aswang? Ay, ang dami siguro nila. Papalibutan nila tayo. Pupunta tayo, Iha. Sasama ako sa inyo. Kung haharap tayo sa panganib, mas mabuti nang harapin natin ngayon habang may panahon pang maghanda. Basta tandaan nyo, kapag may gumalaw sa inyo, kahit isa, hindi ako magdadalawang isip na kalabanin sila at ipapakita ko sa kanila kung anong kaya kong gawin. Ramdam ko ang takot habang papunta kami sa selebrasyon ng mga aswang. Alam kong ganun din ang nararamdaman ng kapatid ko. Kaya kailangang lakasan ko ang loob ko. Nang hawakan ko ang anting-anting, parang nagkaroon ako ng panibagong lakas para lumaban. Mahal ko ang kapatid ko, kaya hindi ko hahayaan na mapahamak siya. Makikipagtuos kami sa kanila. Kinabukasan, naghanda na kami para sa paglalakbay papunta sa bundok kung saan nakatira ang mga aswang. Tayo na. Sa likod ng talahiban tayo dadaan. May butas doon papunta sa clearing. Hindi nila dinadaanan yun kasi doon dumadaan ang matandang tikbalang tuwing hating gabi. Putik, bakit doon pa? Wala bang mas mabilis at hindi nakakatakot na ruta papunta ron, ha? Ano ka ba, Kobe? Aswang celebration to. Hindi birthday party sa barangay walang pupuntahan natin. Kahit sana lang, walang halimaw na susulpot sa dalaanan natin. Baka himatiin ako kapag may nakita akong kahit isang aswang eh. Huwag kayong maingay, Chona. May mata at tainga ang mga halimaw. Naghihintay lang sila ng kaunting kaluskos para umatake. Hoy, Pogi, siguraduhin mo lang ha, na hindi mo kami inihahatid diretso sa kapahamakan namin. Kobe, pag may nanakit sa inyo kahit isang hibla ng buhok, ako mismo ang papatay sa kanila. Walang sino man na makakasakit sa inyo doon. Kuya, magtiwala tayo kay Pogi. Kahit isa sa kanila, alam kong hindi niya tayo ilalaglag. Habang papalapit kami sa clearing, narinig ko ang mababang atungal. Parang sabay-sabay na paghinga ng maraming hayop. May mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Pumasok sa isip ko na nag-uusap ang mga yon. O baka inaabangan na nila kami. O mas malala pa, patayin kami. Pogi, dinala mo rito ang mga tao sa araw ng ritual? Ang tapang mo ah! Nagmamalaki ka ba dahil apo ka ng pinuno? Hindi sila basta tao. Protektado ko sila. At kung may problema ka, sabi mo na ngayon. Para malaman na rin natin kung kanino papanig si Lolo Mando. Huwag kang masyadong matapang, Pogi. Lalo na't alam namin kung anong tugo ang dumadaloy sa 2 bisita mo. Aba, teka lang. Apo ng pinuno niyo ang kausap mo. Magbigay galang ka naman. At FYI ha, mahalaga kaming bisita sa ritual ngayong gabi. Oo nga, nandito kami para sa kapayapaan. Pero kung akala mong natatakot kami, nagkakamali ka. Malakas ang anting-anting na hawak ng lalaking yan. Siya
ang hinahanap ng pinuno at ang babaeng yan kailangan sa ritual. Halina ka! Sige, ituloy mo paghawak kay Chona. Kung ayaw mo maglakad pa atras sa 2 araw nang hindi mo alam kung paano. Hindi sila kaaway. Kaya kung gusto mo pang humaba ang buhay mo, papasukin mo na kami. Tumitindi ang tensyon ng mga oras na yon. Para kaming nasa gilid ng bangin na konting usog lang, mahuhulog na kami. Ngayon, bilib na ako sa tapang ni Pogi. Hindi ko inaasahan na kaya niyang tumayo sa harap ng pinuno niya para sa amin. Minsan talaga, ang taong kinaiinisan mo dati, siya pa pala ang magiging kakampi mo sa laban. Pogi, inuwi mo talaga ang mga laruan mo rito. Haga ako sa tapang mo at sa pagiging hibang mo. Tamang-tama, magagamit natin sila sa ritual. Sila na mismo ang lumalapit sa ating lahi. Pinuno, hindi sila laruan at hindi ko rin sila ihaharap sa inyo para gawing kasangkapan sa mga plano nyo. Gusto ko lang maging malinaw. Hindi ko sila tatalikuran kahit ano pang mangyari. Ito pala ang takapagmana ng anting-anting. Naamoy ko ang liwanag na bumapalot dito. Nakakasuka! Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi ako magiging bahagi ng kasamaan nyo. Hoy, pinuno kami bulok na karne. Huwag mong amoy-amoy ng kapatid ko. Baka mahawa pa siya sa germs mo. Matapang ka ha? Ikaw mas gusto kong kainin. Malakas ang tugo mo at mas pinalakas pa ng anting-anting na hawak mo. Lumayo ka sa mga batang yan! Huwag mo silang gamitin sa kadiliman mo, Mando! Panahon na para tapusin ka! Pinuno, kung gusto mo silang makuha, talunin mo muna ako. Sige, kung gusto mong patunay na pinoprotektahan mo sila, may palaro tayong gagawin. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Anong laro yan, Pinuno? Dahil handang-handa na ako. Lumabas na kayo, mga alagad ko! Simple lang naman ang gagawin mo. Papasok ka sa loob ng bilog na yan. At kung mabubuhay ka sa loob ng 3 minuto na walang kahit isang sugat, pakakawalan ko kayo. Huwag ka papayag, Pongi. Huwag ka papasok dyan. Patibong yan, sigurado ako. Huwag kang maging matigas ang ulo, Pogi. Alam ko matapang ka, pero huwag ka naman maging tanga. Ito ang kailangan para makalaya tayo. Hindi ko to ginagawa lang para sa inyo. Ginagawa ko to para makuha ko rin ang sarili kong kalayaan. Ayokong ituring tayo ng lugar na to na magkakaaway. Kung papasok ka sa bilog na yan, maghanda ka. May mga matang nakatitig sa'yo na hindi mo nakikita. At hindi mo alam kung kailan sila aatake. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kapag may ginawa silang labag sa usapan, pwede na kayong makisali. At kung may mangyaring hindi maganda sa akin, pwede kayong tumakbo o lumaban. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Si Pogi, isang aswang na akala ko ipapatay sa kapatid ko. Pero ngayon, handang isugal ang sarili niya para sa kalayaan namin. Habang pumapasok siya sa bilog, narinig ko ang unang ungol ng nilalang na agad nagpatayo ng balahibo ko. At sa puntong yun, alam kong simula na ng laban namin. Nagtaas ng kamay si Lolo Mando para simula ng palaro. Simulan na natin ang palabas. Huwag kang patatalo, Pogi. Hindi ko gusto ang laban na walang thrill. Matagal ko nang gustong ipakita sa iyo ang tunay kong lakas. Ilang beses mo na akong sinubukan, Pinuno. Ngayon, ako naman ang magpapakita kung gaano ako kalakas. Pogi, hindi mo kailangan patunayan yan. Pwede pang may ibang paraan. Hindi ka dapat nandyan. Iha, kapag pumasok ka riyan, ikaw ang una nilang dudurugin. Hayaan mo muna siya. Kakayanin niya yan. Magtiwala ka sa kanya. Pogi,
Hindi ko hayaang mandaya sila. Kaya galingan mo. Hindi ka naman iiwan dito mag-isa. Kahit kailan. Boss, subukan natin ang tapang mo. Mga alagad ko, huwag kayong magpigil. Gutom kayo kagabi, hindi ba? At kahit apo ko si Pogi, kung kailangan nyo tapusin siya, tapusin nyo! Sige, sumugod kayong lahat. Tignan natin kung sino ang unang mamamatay. Nasa likod ako ng malaking bilog. Pero pakiramdam ko, ako mismo ang haharap sa mga halimaw. Hindi ko inakalang darating ang araw na manginginig ako, hindi dahil sa takot sa aswang, kundi dahil kinakabahan ako para sa isang aswang na kaibigan ko. Ang lalaking ilang buwan kong gustong sapakin dahil naliligaw sa kapatid ko. Heto ngayon, sinusugal ang sarili para sa amin. Bago ko pa maituloy ang iniisip ko, biglang may malamig na hangin na dumaan sa likuran ko. Parang may aninong dumampot ng kung ano at biglang may sumigaw. Kilala ko ang boses na yon. Agad kong nilingon ang kapatid ko. Kuya Kobe! Pogi! Tulong! May humihila sa akin! Ah! Chona, ano yun? Sino umihila sa'yo? Chona! Chona! Huwag kayong maglala, Kobe. Ililigtas ko siya. Walang pwedeng kumuha kay Chona habang nandito ako. Humanda ka sa akin, Lolo Mando. Tatapusin ko kayo mga halimaw! Hindi ko tawa na kumuha kay Jonah. Hindi ako nag-utos. May iba pang nakapasok dito. Naging malakas si Pogi at para siyang kidlat kung kumilos. Isa-isa niyang pinatumba ang 4 na malalaking aswang nang wala man lang kagalos-galos. At nang matapos niya yon, agad siyang lumapit sa akin. Gumagawa ako ng ritual para makita kung sinong kumuha kay Chona. Diyos ko, hindi aswang ang kumuha sa kanya. Ang lamig ng enerhiya. Isang malakas na mangkukulam ang may gawa nito. Chona, magsalita ka! Nasaan ka? Chona! Huwag niyo akong harangan. Sino mang humarang sa daraanan ko, mauna kayong mamatay. Mananagot sa akin ang pumasok sa teritoryo ko. Sino may lakas ng loob maggulo sa selebrasyon at ritual ng aking lari? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nalilito ako sa lahat ng nangyayari. Nagulat ako sa malakas na atungal ni Pogi. Ang sigaw, naramdam mong puno ng galit. Nag-anyong aswang na siya, pero ang boses niya hindi nagbago. At parang kidlat na nawala ang kapatid ko. Hindi to gawain ng ordinaryong nilalang. Kung tama ang sinabi ni Lola Mia na isang mangkukulam ang kumuha sa kanya, malamang ginising nito ang halimaw sa loob ni Pogi. Nakita ko ang mga mata niya habang umiikot siya sa paligid. Pulang-pula. Halatang naglalagablab ang galit sa kanya. Natigilan ako nang biglang sumigaw si Lola Mia. May naririnig akong boses. Pamilyar ito. Si Pipay. Boses yun ni Pipay. Si Pipay? Imposible yun. Dapat nanghihina na siya. Bakit may lakas pa rin? Hindi pwede mangyari to. Kilala mo si Pipay? Ano? Kakampi mo siya, ha? Siyang kumuha kay Chona. Ilabas niyo ang kapatid ko! Si Aling Pipay, kanino ko pa nararamdaman ang presensya niya. Hindi siya basta mangkukulam. Pero hindi ko alam na kaya niya palang magtago mismo sa anino mo, Pinuno. Nakakainis si Pipay. Pero hindi ko inaasang aabot siya sa ganito. Noon pa lang sana, matagal ko na kinuha ang lakas niya. Gusto niyang may magsakripisyo at malamang si Chona ang punterya niya dahil sa dugo ng albularyo lalakas pa siya ng gusto. Hindi ko hayang makuha niya ang kapatid ko. Kahit anong magyari, hindi ko siya bibitawan. Ang laban na to, hindi ko palalampasin. Kailangan natin magsama-sama para labanan sila. Pamilya ko na kayo at ako ang nagdala sa inyo dito.
Ang bigat ng dibdib ko habang iniikot ko ang paningin sa paligid. Hindi na namin inintindi ni Lolo Mando ang mga aswang dahil halos lahat sila nakahandusay na matapos ang pagsabog ng galit ni Pogi. May manipis na usok sa paligid. Siguro nagmula yun sa anting-anting na suot ko. Habang naglalakad kami sa gubat, kitang-kita ko ang mga espiritu ng mga aswang na nagtatago sa pagitan ng mga puno. Umiiwas sila sa direksyon namin. Para kaming tatlong bagyong sabay-sabay na paparating. Lola, bakit bigla ko nakikita ang mga aswang kahit sobrang dilim? Ramdam ko pa bawat galaw nila. Para nasa loob sila ng isip ko. Iho, yan ang kapangyarihan ng anting-anting na suot mo. Hindi ko lang agad sinabi, pero ikaw ang may pinakamatalas na mga mata sa ating lahat. Kaya mong makita pati espiritu ng mga halimaw. Kaya pala nung una pa lang, naramdaman mo agad ang presensya ko. Hindi kita naramdaman. Naamoy lang kita. Ang tapang kaya ng amoy mo. Bisit ka talaga kahit kailan. May gumalaw sa kaliwa. Malakas ang presensya. Si Pipa yon. Malapit na tayo sa kanya. Naamoy ko si Chona. Hindi ako pwede magkamali. Chona, kapit ang kapatid ko. Papunta na kami. Hindi ka namin pababayaan. Mas lalo nang lumalalim ang gabi habang papalapit kami. At doon ko nakita ang hugis babae sa gitna ng kubo. May hawak na itim na kandila at nakaupo sa harap ni Chona na walang malay. Ang mga mata ni Aling Pipay naging itim na parang sinasaniba ng masamang espiritu. Ito na ang pinakamasamang anyo ng pusong puno ng inggit at galit. Mabuti naman at dumating na kayo. Sakto. Nagsisimula pa lang ang ritual ko. Kailangan ko na lang ng isang alay mula sa kapatid mo, Kobe. Huwag na huwag mo gagalawin si Chona. Hindi mo siya pag-aari. Humanda ka. Tatapusin namin to. Aling Pipay, kung mahal mo talaga ang sarili mo, nanahimik ka na sana. Pero ngayon, ako na mismo ang wawasak sa'yo. Pipay, tigilan mo na ito! Alam kong takot ka sa sumpang kumakain sa lakas mo. Pero pag gumamit ka ng dugong inosente, lalo kang luluhod sa kahinaan. Ikakalat ko ang aking itim na usok. Huwag mo ko tinatakot, Mia. Ako mismo ang sisira sa sumpa na ito kahit may madamay pa. Sinabi ko nang huwag mong hahawakan si Chona! Kobe, kasama mo ako. Tapusin na natin siya. Sige, sumugod lang kayo. Tingnan natin kung kaya niyo akong talunin. Mga anak na liwanag. Napuno ng abo ang paligid. May inusal siyang orasyon at biglang yumanig ang lupa. Nagkaroon ng malalim na biyak at ang mga anino nagmistulang mga buhay na kamay na sinusubukang abutin kami. Pero hindi ako tumigil sa pakikipaglaban. Hindi ako pwedeng tumigil. Ngayon ko lang naramdaman ang totoong bigat at lakas ng anting-anting. Kaya kong makita ang susunod na galaw ni Aling Pipay. Pati ang mga halimaw na unting-unting humihiwalay sa katawan niya. Si Pogi naman, parang halimaw na walang takot. Habang sinusugod ang iba pang mga aswang, tinatapos niya ang bawat nilalang na lumalapit. At si Lola Mia, umaawit sa wikang hindi namin maintindihan. Nagkakaisa kami para sa iisang laban, para iligtas si Chona, at para wakasan ang kadilimang matagal nang nagkukuble sa likod ni Aling Pipay. Aling Pipay! Tama na huyag kabaliwan nyo. Hindi mo pwede gamitin si Chona para sa kalokohan mo. Ibabalik mo siya sa amin. Ngayon din! Ay, Kobe. Kung alam mo lang talaga ang totoo, hindi mo nauunawaan kung anong hawak mo. Kayong lahat, bulag sa katotohanan. At ngayon,
Panahon na para malaman mo kung bakit ibinigay sa'yo ang anting-anting na yan. Kung ano man yung sinasabi mo, wala kaming paki. Ang mahalaga, hindi ka na makakalabas dito ng buhay, Aling Pipay. Kobe, makinig ka sa sinasabi niya. Pero huwag ka titigil sa pag-atake. Mukhang may alam siya tungkol sa anting-anting mo. Mukhang nagugustuhan ninyo ang usok ko. Tama ka, Mia. At ang sikreto, pinakamasakit sa lahat. Mas lalo na kay Kobe. Chona, sandali lang. Ililigtas kita pangako. Aling Pipay, pag may nangyari sa kanya, anong ginawa mo, ha? Humanda ka, Kobe. Dahil hindi ikaw ang pinagpala. Hindi ikaw ang tagapagmana ng anting-anting na yan. Hindi ikaw ang napili, kundi ang kapatid mong pinakamamahal mo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ko yon. Pero patuloy pa rin akong sumugod sa kanya. Nang hihina na ang katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa pagod o dahil sa bigat ng sinabi niya. Hindi ko kayang isipin na si Chona ang pinag-iinteresan ng lahat ng halimaw. Lalo na't nakikita ko siyang nanghihina. Habang ako naman, halos maubos na ang lakas. Pero kailangan kong tapusin si Aling Pipay. Bago patuluyang, may mangyaring masama sa kapatid ko. Kobe, may paparating sa kanya mo. Si Aling Pipay ang asikasuhin mo. Ako nang bahala sa mga aswang dito sa paligid. Pipay! Tigilan mo na yung ritual mo! Wala kang laban sa aming tatlo! Alam mong delikado ang pinapasok mong yan! Hindi niyo ako mapapatay o mapipigilan man! Hindi niyo kayang baguhin ang nakatakda! Si Chona ang napili! Hindi si Kobe! Napili. Para saan? Para patay niyo? Para gamitin? Hindi ko hahayaan yan. Kung ayaw mo kong gawin tagapagmana, sige. Pero hindi pwede si Chona ang gawin yung kapalit. Hindi mo pa rin maintindihan, Kobe. Ang anting-anting na hawak mo, hindi yan proteksyon. Hindi yan para iligtas ng tao. Yan ay susi para pumili ng bagong tagapagmana ng trono ng mga aswang. At may napili na yan. Trono ng mga... ano ba kamaliwan yan, ha? Aling Pipay, bakit si Chona? Bakit hindi ako? Ako na lang. Bakit hindi pwede? Dahil mas malinis ang puso niya kaysa sa'yo, Kobe. Mas madali siyang lamunin ng kadiliman at mas madaling ihulma para sa bagong kapangyarihan. Parang tinaga ako sa dibdib nung sinabi niya yon. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o matatakot. Hindi ko hahayaan ang kahit sinong nilalang, tao man o halimaw, na humawa kay Chona. Mas lalo kong naramdaman ang init ng anting-anting sa dibdib ko. Parang sinasabi nitong hindi pa tapos ang laban at kailangan kong tapusin ito gamit ang sandatang hawak ko. Kuya, hindi ko alam kung bakit ang bigat ng dibdib ko. Parang may humahawak sa loob ko. Sobrang lamig. Kuya, natatakot ako. Chona, sandali lang. Tatapusin ko muna tong laban na to. Pangako, ililigtas kita sa mangkukulam na yan. Kobe, lumalakas ang kapit ng ritual ni Pipay kay Chona. Kailangan niyong basagin ang kandila. Ngayon na! Ako na bahala dyan. Pipay, tama na yan. Sobra na tong ginagawa mo. Baka mapahamak si Chona. Walang makakahawak nito! Ito ang puso na ritual. Kapag natapos ito, si Chona ang magiging pinakamalakas na nilalang ng tatlong angkan at makukuha ko ang malaking bahagi ng kapangyarihan niya. Sabi ko sa'yo, hindi mo siya makukuha. Wala kang pag-aari sa kapatid ko.
Mas mabuti pang mamatay ka na, Kobe, kaysa makita mong kapatid mong nagiging halimaw. Isa sa amin. Hindi ko naramdam ang takot. Ang naririnig ko lang ay ang paghinga ni Chona. At sa tuwing nakikita ko siyang nahihirapan, parang may punyal na tumutusok sa puso ko. Si Aling Pipay naman, parang mabangis na hayop na desperado. Mas mabilis siya, mas malakas siya kesa sa akin, pero mas determinado akong manalo. Hindi lang ito para sa sarili ko, para ito kay Chona at para sa amin. Kobe, yung kandila, kailangan ng basagin. Ako nang bahala sa mga kasama niya. Bilisan mo! Kobe! Dali! Lumalaki ng anino sa paligid ni Chona! Kuya, ang sakit. Parang may pumupunit na loob ko. Tulong! Aling Pipay, huwag mo na siyang idamay. Kung kapangyarihan ang gusto mo, ako na lang. Ako ang kunin mo. Hindi ikaw ang gusto ng anteng-anteng. Hindi ikaw ang pipiliin yan. Bantay ka lang, Kobe. Hindi ka tagapagmana. Kobe, basagin mo na. Huwag mo na siyang papakinggan. Ginugulo niya ang utak mo. Oo na, eto na. Babasagin ko na to. Mabilis ang lahat ng nangyari. Hindi ko na alam kung ano yung biglang sumabog at parang may humila pa sa paa ko. Tumilapon ako at bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, nasa harap ko na ang kandila. Kulay itim, malakas ang apoy, at parang may sariling buhay. Sa likuran ko, naririnig ko ang pag-iyak ni Chona. Tinatawag ang pangalan ko. Kaya bago pa makalapit si Aling Pipay sa kanya, sinuntok ko ang kandila gamit ang buong lakas ko. Hindi! Hindi mo alam kung anong ginawa mo, Kobe! Alam ko, Aling Pipay. Pero natektahan ko lang ang kapatid ko. Yun ang hindi mo magawa dahil masama ka. Kobe, ang lupit mo doon. Pero next time, huwag mong suntukin yung kandila ha. May bato naman dyan eh. Pwede mo namang basagin nang hindi ka nasasaktan. Kobe, sa wakas ay tapos na. Dahil binasag mo ang puso ng ritual, naputol na ang pagdaloy ng kapangyarihan. Kuya, salamat. Salamat at inaligtas mo ko kahit ang tigas ng ulo ko minsan. Dahil huli ka na, Kobe. Huli na kayong lahat. Alam na ng mga angka ng aswang ang totoo. At lahat sila ay paparating na para kunin ang kapatid mo. Dahil si Chona, ang tunay na tagapagmana ng mga aswang. Hindi ko na pinakinggan si Aling Pipay at agad ko siyang sinugod. Dahil basag na ang kandila nang hihina na siya habang nakatingin sa akin. Kaya mabilis ko siyang sinaksak sa dibdib. Napasigaw siya at malakas na umubo. Lumabas mula sa bibig niya ang itim na likido. Ilang sandali pa, tuluyan ang binawian ng buhay si Aling Pipay. Hindi pa rin ako makapaniwala. Tapos na ba ang lahat? Wala na bang hahabol kay Chona? Lola Mia, sigurado ka bang sarado na yung koneksyon ng anting-anting? Pasensya na ho, gusto ko lang makasiguro. Oo, Kobe. Tinapos na natin ang kasamaan. Naputol na ang ugnayan ng trono ng mga aswang kay Chona. Wala nang kapangyarihang lalapit sa kapatid mo o kahit anong nilalampayan. Hindi na kayo hahabulin ng mga halimaw. Wala nang tagapagmana. Tapos na ang kabanatang yun. At si Aling Pipay,
Abo na lang ang iniwan. Kuya, ang gaan ng pakiramdam ko. Wala nang humihila sa loob ko. Hindi na ako natatakot. Pwede na ba akong maging normal ulit? Oo naman, Chona. Normal ka naman talaga. At kung may aswang pang mga has bumalik, akin na sila. Lagot sila sa akin. Ah, Kaya nyo nang harapin ang kahit anong dilim dahil sa pagmamahal ninyo sa isa't isa. At ako naman, magpapahinga na. Hindi biro ang makipaglaban. At matanda na ako, anak. Lola Mia, idol ko talaga kayo. Ang tapang nyo. Kinabukasan, para akong nagising mula sa isang panaginip. Tahimik na ang baryo. Wala nang mga aswang. Wala nang mga halimaw na humahabol sa amin. Para kaming bagong silang. Pagod, pero buhay. At higit sa lahat, malaya na si Chona. Kuya, nag-usap po kami ni Pogi kagabi. Gusto na raw niyang ayusin ang buhay niya. Hindi na raw siya babalik sa angkan ng mga aswang. Oo, Kobe. Ayoko na sa mundong puro kasamaan. Gusto ko ng pamilya. Gusto ko ng buhay na tahimik at malayo sa gulo. At sana kung papayag ka, gusto kong pakasalan si Chona. Matagal na akong kumukulo sa'yo, Pogi, pero kita ko naman na mahal yung isa't isa. Alagaan mo ang kapatid ko, ha? Kapag hindi, lagot ka sa akin. Huwag kang mag-alala, Kobe. Mahal ko yan. At kahit sampalin mo ako araw-araw, hindi ko siya bibitawan. Ay, si Kuya talaga ang drama eh. Hindi ko naman planong umalis ng malayo. Tama na yan, Pogi. Mula ngayon, hindi na kita pipigilan. Kung saan ka masaya, doon ka dapat. Apo kita, hindi ka alipin ng lahi natin. Lolo, totoo po ba yan? Hindi mo na ako pipilitin maging masama? Hindi na, Apo. Tama ang desisyon mo. Mali ang daang pinilit kong ipatahak sa iyo noon. Ikaw na ang bahala sa sarili mong buhay. Lumuwag ang dibdib ko sa sinabi ng pinunong aswang. Si Pogi, na dati kinaiinisan ko, ngayon ay kasundo ko na. Nakita ko sa mga mata niya na hindi na siya halimaw. Tao siya na may puso. At ang tinitibok ng puso niya ay si Chona. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ang saya sa baryo. Si Lola Mia, pansamantalang tumigil sa pakikipaglaban dahil sa matinding nangyari. Inintindi muna niya ang paggawa ng herbal oil at iba pang halamang gamot. At sina Pogi at Chona, hindi mo na talaga mapaghiwalay pa. Chona, handa ka na ba? Sino bang hindi magiging handa sa lalaking kagaya mo? Kahit lagi kang may topak, gusto pa rin kita. Hoy, Pogi, huwag kang iiyak ha. Baka mabasa barong mo. Hindi ako iyakin no. Allergy lang to sa bulaklak. Sa maliit na simbahan, kinasal sina Pogi at Chona. Kita ko kung gaano sila kasaya. Totoong masaya. At doon ko naisip na kahit anong laban, kahit anong kadiliman ang dumaan, sa dulo, pwede pa ring maging masaya ang lahat. Naging tanod ako ng barangay. At kung may bagong panganib na darating, handa na kami. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa aking kwento. Muli, ako si Kobe. At ito ang aking kwento.